Mapagpalang araw sa lahat mga guys, nandito po ako sa may DOEXAM, dito po sa may National Highway, Barangay Platero, Biñang, Laguna. Kaya mga guys, ang re-review po natin, ito po yung Honda Wave R. Mga guys, alam ko marami naghahanap pa rin ito kasi ito po yung legendary na semi-automatic na scooter. Ito siya mga guys, matte black. Pero pag bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po at hit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Tara mga guys, simulan natin ito review. Guys, ito po yung Honda Wave R 110 to mga guys. Matte black po siya. Alam ko marami pa rin po naghahanap dito. Ito po yung legendary na semi-automatic. Yan, marami pong nagamit ito mga guys, lalo na po sa kalsada, marami po kayong makikitang nagamit ito. At marami pa rin pong naghahanap dito mga guys. Kung naghahanap po kayo nito, makikita nyo po ito sa may DOEXAM, po sa may National Highway, Barangay Platero, Biñang, Laguna. Ang available nito dito mga guys ay matte black. Yan, simulan natin itong review. Simulan po natin sa gulong. Ang gulong po nito ay 70 by 90. Yan po mga guys, tapos ang tatak po nito ay Japan MVP Star. Tapos ang sukat po ng rim nito ay 17 by 1.40 rayos siya. Tapos yung hub nya, yan. Ito po yung disc brake nya, na ang sukat po ay 3mm. Tapos ito po yung kanyang brake caliper, gray po, pati ito po yung front shock nya. Yung fender niya sa harap, matte black po. Tapos mga guys, ang ganda ng ano nito, yung spike. Basta MVP Star yan, maganda po. Tapos ito po yung likod na gulong. Ang sukat naman po nito ay 80 by 90, 17 po. Drum brake pa po siya. Yung kanyang rear shock ay matte gray yan. Ito po yung kanyang pipe. Ang gaganda nito, yung kanyang heat guard po ay chrome. Yan, chrome po. Tapos ito po yung tapakan ng angasan. Ganda mga guys, malambot. Saka may sarili siyang bracket. Tapos maganda dito, itong bracket po na to, nakasupport din po sa kanyang pipe. Ito po yung kanyang taillight. Valve type po yan. Valve type po, pati po yung kanyang magkabilang signal light. May decals po dito na Honda. May embossed naman po dito na nakalagay ay Wave. Yung decals siya rito ay R. Ito po yung kanyang grab bar. Yan, maganda po. Rubberized po, kaya hindi po mangangalo yung masakit sa kamay. Lalo na po yung sa mga matagal umahangkas po na nakakapit sa grab bar. Ito po kaganda nito, meron po siyang chain cover protection po sa ating chain. Lalo para hindi po siya madaling kalawangin. Pero mga guys, advice ko lang dito, pagka nabili nyo to, siguro mga after 5 months, buksan nyo rin po para malinis nyo po yung chain at ma-check nyo rin siya. Kasi nga cover siya, hindi mo siya makikita. Tapos glossy na black yung kanyang chain guard. Ito po yung kanyang engine. Ito kayong kanyang gear pedal, kulay chrome po. Ito po yung footrest, yan, ganda po. Side stand, center stand. Ito po yung kanyang upuan. Maganda po yung mga ginamit na material. Nakinis po. Manipis lang po siya. Pero mga guys, malambot siya. Ito po yung kanyang U-box. Yan. Maliit lang po yung kanyang U-box. Pero pwede nyo naman po siya lagyan ng tools. Yan, ilawan natin. Pwede nyo siya lagyan ng tools, bottled water, cellphone, mga documents po. Ito po yung kanyang gas tank. Yan. Glossy na black. Tapos ito po yung kanyang gas cone. May hook po siya dito, pwede nyo pong sabitan na helmet o kaya ng mga pinamili nyo. Yung ilalim ng upuan po, ito po yung ginamit na material, kulay black po. Naka-staple wire po siya rito sa seat cover niya. Mga guys, ito nga po yung kanyang headlight, yan, bag type po, pati yung magkabilang signal light. Tapos kaganda nito mga guys, ano na siya, yan, disc brake na siya. Ganda po, disc brake na. Tapos malambot po yung kanyang brake lever. Ito nga pala yung kabilang side ng engine. Yan, maganda nito, may guide siya. Para yung pa natin, hindi masyadong didikit kasi nga nainit tong engine natin. Tapos ito po yung kanyang kickstart. Yan, ganda po, classic look.
Wala lang po siyang rubber dito. Tapos ang kanyang brake pedal ay kulay ano po, chrome po siya, chrome. Tapos guys, ito po yung curb, oh. Kita nyo na rito. Tingnan natin yung kabilang side. Yan, ito mga guys, oh. Yung iba, oh, ino-off po to para yung pag ini-start nila. Pero yung sa akin kasi naka-wave din po. Hindi ko na inaano to, ino-off po siya. Yan, ito po, meron po siyang off dyan. Tapos mga guys, ito po yung kanyang manubela. Yan, lambot po ng kanyang hand grip. Tapos ito po yung mga function. High and low, kusina, signal light, electric start. Yan. Tapos ito po yung throttle na lambot. Tapos yung classic look po ng kanyang gauge panel na analog po. Ayan. Makikita nyo yung fuel, makikita nyo kung naka-neutral kayo, signal light, tapos yung gear, meron naman po siyang gear indicator. Kaya makikita nyo kung anong gear po kayo. Tapos yung bilis nyo po, tapos yung kilometer. Tapos may logo po doon na Honda. Ayan, sa loob. Maganda din po ang sisiyan nito. Ayan, may shutter lock po. Tapos hindi na po siya yung kagaya ng dati po ng ng Wave na simple lang po. Maganda na po yung design. Kung gusto niyo naman pong lagyan ng hook, bibili na lang po kayo kasi wala pa po siyang hook dito. So yung mga guys, ito na yung inabangan ko. Sasakyan ko na itong Wave R. Tara, tignan nyo ako mga guys. Pag nakasakay na ako sa iyo. Kanina nakita niyo ako, nakasakay na ako dito sa Wave R ng Honda. Kitang-kita niyo naman, abot ko. Bagay na bagay po ito mga guys. Kahit na hindi siya katangkaran na rider na gustong magmotor po ng semi-automatic. Goods na goods to mga guys. Saka yun nga, ang kagandahan po nito, ito po ay isa sa pinakamatibay, saka isa sa pinakamatipid sa gas po. Magkano na ba ito ngayong Wave R Honda na matte black? Mga guys, tara tignan na natin yung price. Guys, dito sa Do Exam, dito po sa may Barangay Platero, Binyang, Laguna. Yan, ito po yung kanyang cash price, 66,500. Pero nakakausap ko dito si Sir yung sa ASA po. Alam ko less po yan. Pag i-cash po siya, less 4,000 na po yan. Bali magiging 62,500 dalawa po siya. Pero pag kukunin niyo po siya ng installment, yan po, 5,000 ang kanyang down payment. Tapos ito po yung kanyang 1 year or 12 months, 6,603 pesos. Tapos pag 24 months or 2 years, 3,957 pesos. Pag 3 years or 36 months, 3,075 pesos. Yung kanyang mga freebies na 3 years registration, may TPL insurance, may half face na libre po. Tapos isang jersey. Ito naman po yung kanyang mga requirements. Yan, maker yan, One Piece 2x2 picture, government ID. Yan po yung mga example ng pwede nyo dali na government ID. Tapos yan, proof of billing, yung mga Meralco, o kaya yung water bill po. Tapos yung proof of income, yung yung payslip nyo po, kung may trabaho po. Tapos kailangan ito mga guys, may co-maker po kayo. Yung co-maker nyo naman, ang kailangan niya, isang 2x2 picture at 1 valid ID. So, yung mga guys, tapos ito mga guys, alam ko meron pa po itong rebate, ayan, prior, yan, price may change without prior notice, kasi nga po, paiba-iba po yung price, pero, ito pong unit na to, pag ginawa nyo installment, ito po yung kanyang rebate, yeah mga guys, ito po yung kanyang rebate, lalo na kung updated po kayo, at kung advance po kayong nagbabayad mga guys. So mga guys, hanggang dito na lang. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po at pa yung notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. At
salamat nga po pala dito sa may 2 exam, dito po sa may National Highway, Barangay Platero, Pinyang, Laguna, at nare-review ko po yung mga motor. More sales to come. Again, na lagi po sinasabi, ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Palike and share na rin po ng aking mga videos, at lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Bye-bye!